Hindi nalingid sa ating kaalaman kung gaano kabangis ang isang nilalang ng kadiliman na tinatawag nating mga aswang. Kung ano ang paborito nilang kainin sa parte ng katawan ng tao. Sa kwentong inyong maririnig ngayon mga kakilabot, ay matutunghayan natin kung gaano katuso ang isang aswang at kung papaano ito nagapi ni Erning Tuko. Bago ko tuluyang simulan ang kwento, naway nasa maayos po kayong kalagayan mga kakilabot. Tara at umpisahan na natin. Taong 1975, sa pinakadulo ng isang liblib na baryo, ay matatagpuan ang isang dampang na papaligiran ng matataas na punong kahoy. Maliwanag ang sinag ng bilog na buwan ng gabing iyon at makikita ang pagsayaw ng mga dahon sa puno sa tuwing dumadaan ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng panggabing insekto lamang ang siyang maririnig sa kapaligiran ng baryo. Nang isang nakakakilabot na pag-alulong ng aso ang bumasag sa malamig at tahimik na kapaligiran. Mula sa itaas ng mayabong na punong kahoy ay biglang sumulpot ang isang nilalang. May malalapad at maiitim itong pakpak. Animoy dambuhalang ibon na paikot-ikot sa paglipad ang nilalang na sinasabayan naman ng paghuni ng isang tiktik sa di kalayuan. Ilang sandali pa ang lumipas at dumapo na ang nilalang sa pawid na bubungan ng munting dampa. Malakas na pagkalabog sa bubong ang nilikhang ingay ng nilalang. Dahilan upang magising ang isang ginang na noon ay dala-dala sa sinapupunan ang isang 8 buwang sanggol. "Domeng, gising!" Wika ng ginang habang malakas na niyuyugyug ang himbing sa pagtulog na asawa. "Ano ka ba naman, nena? Kita mong nasa kasarapan ng pagtulog ang tao eh. Bakit ba?" "May narinig akong malakas na kalabog sa bubungan. Baka may aswang, Domeng." Agad namang nahimasmasan si Domeng nang marinig nito ang sinabi ng asawa. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang itak na tanging sandata sa anumang dumadating na panganib. "Subok-subukan lang ng aswang na yan ang pumasok dito sa loob ng ating bahay at kakatayin ko siya." Wika ni Domeng sa galit at malakas na boses. Sinasadyang iparinig ang pagbabanta sa nilalang na nasa bubungan. Nang mga sandaling iyon ay tahimik lamang ang nilalang. Pinapakiramdaman ang kilos ng mag-asawa sa loob ng dampa. Nang kumalma na ang mag-asawang Domeng at Nena, ay siya namang muling pagkilos ng nilalang. Inumpisahan na nitong kutkutin ang pawid upang makagawa ng butas na maaari niyang silipan at paglitawan sa kanyang matulis at malasinulid na dila. Habang abala ang nilalang sa masama nitong balak, ay isang boses ang kanyang narinig mula sa isang punong nasa gilid lamang ng bahay ng mag-asawa. "Sinasabi ko na nga bang hindi ako mabobokya ngayong gabi? At tama ang hinala kong dito kita matatagpo ang aswang ka." Gulat na napalingon ang manananggal sa pinanggagalingan ng boses na iyon. Nanlaki ang mga mata ng aswang nang makita nito si Erning
sa isang sanga ng punong kahoy. Kailan mo ba titigilan ang pangingialam sa aming ginagawang paghahanap ng makakain? Lintik ka! Marami na sa aming mga aswang ang nagugutom dahil hindi na makapambiktima ng dahil sa pangingialam mo. At marami ka na ring napapaslang sa aming lahi. Hanggat nabubuhay ako at malakas ang pangangatawan, ay hindi ako titigil sa pagtugis sa inyo. Yan ang lagi niyong ipasok sa masama niyong isipan. Mananatili akong tinik sa inyong landas. Mabilis nang nilundag ni Erning ang aswang na hindi na nagawang makalipad ng nilalang upang tumakas dahil sa biglaang pag-atake ni Erning. Muli ay isang malakas na pagkalabog na naman sa bubong ang nagbigay ng kaba sa mag-asawang nakatira sa dampa. Diyos ko, Domeng! Ayan na naman ang aswang! Niyakap naman ng mahigpit ni Domeng ang kabiyak habang pinapakiramdaman ang mga kaluskus sa kanilang bubungan. Napasigaw na si Nena sa labis na takot nang maramdaman nilang bahagyang yumugyug ang kanilang bahay. Hindi naman nagtagal ay nakarinig sila ng malakas na pagkalabog sa lupa na sinasabayan naman ng nakakakilabot na pag-angil. Sandaling bumitiw si Domeng sa pagkakayakap kay Nena at tinungo nito ang siwang sa kanilang dingding. Maingat siyang sumilip sa siwang at sa tulong ng maliwanag na sinag ng buwan ay kitang-kita ni Domeng ang pakikipagpambuno ni Erning sa isang manananggal. Muling bumalik si Domeng sa tabi ng asawa at niyakap itong muli. Huwag ka nang matakot, Nena. Narito na si Erning at nilalabanan ang aswang. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganon, Domeng. Mabuti na lamang at parating nakabantay si Erning sa ating baryo tuwing gabi. Samantala sa labas ng bahay ay patuloy ang labanan ng dalawa. Panay ang ginagawang pagpapakawala ng malakas na pagkalmot ng aswang na hindi naman iniinda ng binata. Habang nasa ibabaw ng manananggal si Erning, ay sakal-sakal niya sa leeg ang nilalang. Huwag mo nang aksayahin ang lakas mo. Nagpapagod ka lang. Dahil kahit anong gawin mong pagkalmot sa akin, ay tanging damit ko lang ang makakaya mong sirain. Pero hindi mo magagawang masugatan ang makunat kong balat. Uwi ka ng binata. At sa isang mabilis na pagkilos ng isang kamay ni Erning, ay nagawa nitong madukot ang puso ng manananggal. Mula sa putol nitong katawan, ay pinadaan ni Erning ang kanyang kamay at dinukot ang puso ng aswang na agarang ikinamatay ng nilalang. Habang nangingisay ang aswang, ay isinubo ni Erning ang hawak niyang puso sa mismong bunganga ng nilalang. Yan ang nababagay sa iyo. Mahilig ka rin lang sa lamang loob, ay kainin mo ang sarili mong puso. Pagsapit ng kinabukasan, ay putok na naman ang kabayanihan ni Erning. Maaga pa lamang ay tila reporter na si Domeng na todo bigay ang pagkukwento sa kung ano ang kaganapan kagabi. Bilib naman ang ilang matatanda at ilang binatang nakikinig sa kwento ni Domeng na noon ay sinasabayan pa niya ng aksyon. Mabuti na lamang at dito sa ating baryo napadpad ang binatang si Erning. Malaki ang naitutulong niya sa atin upang masugpo ang mga kampon ng dilim na nanggugulo sa tahimik nating pamumuhay. Uwi ka namang isko
habang hinihimas nito ang manok niyang panabong. Dayo lamang si Erning sa baryong iyon. Walang nakakaalam kung saan talaga galing ang binatang manunugis. Hindi rin kasi ito makwentong tao. At maliban sa husay ni Erning sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay bihasa din itong umakyat ng kahit anong taas na puno. Sisiw lamang sa kanya kahit pa puno ng nyog ang kanyang aakyatin. Kaya rin niyang magpalipat-lipat sa bawat puno ng nyog na animoy lumilipad na parang isang tukong dumidikit sa katawan ng puno. Bagay na nagbigay sa kanya ng bansag na Erning tuko. Samantala, sa pusod ng kagubatan, kung saan halos hindi na kayang tagusin ng liwanag ng araw, ay isang maliit na komunidad ng aswang ang doon ay nakakubli. Mga aswang na nagtatago at umiiwas na mapaslang ng tinaguriang manunugis ng aswang. Hindi pa nakakabalik ang isa nating kauri, mga kasama. Natitiyak kong napaslang na siya ni Erning. Hanggang kailan ba tayo magtatago at magtitiis ng gutom sa pagkaing nagbibigay sa atin ng kakaibang lakas? Hindi ko rin alam, kaya kailangan nating makagawa ng paraan upang mawala sa ating landas ang binatang manunugis. Isa ito sa eksenang pag-uusap ng mga aswang sa kagubatang iyon. Muling sumapit ang gabi. Nagliliwanag muli ang kapaligiran sa tahimik na baryo. Tanging huni ng mga kuliglig ang siyang umaalingaw-ngaw sa kalaliman ng malamig at maliwanag na gabi. Walang ano-ano'y isang maitim na figura ang iniluwal ng madilim at masukal na kakahuyan. Mabilis ang ginagawa niyong paglalakad habang malikot ang mga matang nagpapalingalinga sa paligid. Hindi mawari kung may hinahanap ba ito o may kinakatakutan. Maingat itong lumapit sa mga kabahayan at agad na tinungo ang silong ng isang bahay. Sumisinghot-singhot ito at nagpapalipat-lipat sa bawat silong ng mga kabahayan ang nilalang na may mapupulang mga mata na animoy nagbabaga sa tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Samantala sa isang bahay ay nagising ang isang 9 na taong gulang na bata. Sumakit kasi ang tiyan nito at nakaramdam ng pagtawag ng kalikasan. Bumangon ng higaan ang bata at tinungo nito ang kanilang kusina. Mula sa lamesa ay kinuha nito ang isang ilawang gasera at nagtungo sa pintuan ng kusina. Maingat at dahan-dahang binuksan ng bata ang pinto. Bahagya iyong lumangit-ngit, dahilan upang mapalingon ang nilalang at napansin nito ang liwanag na nagmumula sa gasera. Tumutok ang atensyon ng nilalang sa bahay na pinanggagalingan ng liwanag at nag-abang kung may lalabas bang tao. Samantala, bago naman lumabas ang bata, ay sumilip muna itong nagpalingalinga sa paligid. Sinisigurong ligtas niyang mararating ang palikuran. Nang wala naman siyang makitang kakaiba, ay maingat na itong bumaba ng hagdan at nagmamadali ng pumasok sa palikurang gawa lamang sa mga pinagtagpi-tagping yero at lawanet. Nanlalaki naman ang mga mapupulang mata ng nilalang
sa nakitang bata. Tumulo pa ang mabaho at malapot nitong laway sa nakitang espesyal na pagkain. Pag sinuswerte ka nga naman, sa wakas ay malalamanan din ng karning tao ang aking sikmura. Mabuti na lamang at naglakas ako ng loob na mambiktima ngayong gabi. Naglalaway na bulong ng asbo habang maingat na itong naglakad palapit sa palikuran. Nagawang malapitan ng aswang ang palikurang kinaroroonan ng bata. Nang akma na nitong hahawakan ang tagpi-tagping dingding ng palikuran, ay natigilan ito at nagulat nang biglang may sumabunot sa kanyang makapal at matitigas na balahibo sa ulo. Bigla siyang hinalbot palayo sa kinaroroonan ng bata. Loko-loko ka rin talagang asbo ka. Pati ba naman batang nagbabawas ng sama ng loob ay iistorbuhin mo pa? Walang hiya ka talaga, Erning. Talaga bang hindi mo kami tatantanan? Dapat sa'yo ay mamatay na. Uwi ka ng asbo at mabilis nitong hinawakan ang kamay ni Erning na noon ay nakasabunot sa kanyang mabalahibong ulo. Pagkahawak ng aswang sa kamay ng binata, ay buong lakas niyang ibinalibag si Erning. Tumilapon ang binata at tumama ito sa dingding ng palikuran. Nagulat naman ang batang nasa loob na kasalukuyan noong umiire. Wala nang hugas-hugas na itinaas ng bata ang kanyang karsunsilyo at mabilis nang tumakbo palabas ng palikuran habang panay ang pagsigaw nito na tinatawag ang kanyang itay. Mabilis naman itong sinalubong ng nag-aalalang magulang. Abay, bakit? Saan ka ba galing na bata ka? At ano bang nangyari sa iyo? May aswang po sa labas, itay, at gusto akong kuhanin. Tugon naman ng batang putlang-putla ng mga sandaling iyon. Ba't ba kasi nasa labas ka pa? Gabing-gabi na. Saan ka ba kasi galing? At ba't ganyan ang amoy mo? Amoy tae ka. Nadumi po kasi ako, itay. Pero di ko na ho nagawang makapaghugas dahil sa pagmamadali ko nang biglang kumalampag ang dingding ng palikuran. Tapos nakarinig pa ako ng kakaibang pag-angil. Nakakatakot ho, itay. Ay, just yung bata ka. Kaya naman pala ganyan ang amoy mo. Isang malakas na kalabog sa dingding ng kanilang bahay ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Agad silang sumilip sa labas ng bahay at kitang-kita nila si Erning habang nakikipagpalitan ito ng malalakas na suntok sa aswang. Papatayin kita, Erning. Isa kang sagabal sa amin. Total mamamatay lang din ako sa gutom, ay mabuti pang mamatay akong lumalaban. Muling umatake ang asbo at ang bawat pagkalmot na pinapakawalan nito ay agad namang naiiwasan ng binata at agad din namang sinusuklian ng malalakas na suntok ni Erning. Kung titignan si Erning ay tila nilalaro lamang nito ang aswang. Basag na ang muka ng aswang at nanghihina na rin ito. Napaluhod na sa lupa ang asbo at hinihintay na lamang ang kamatayang igagawad sa kanya ng binatang manunugis. Hanggang dyan lang pala ang kaya mo. Ano, nakahanda ka na bang pumanaw? Uwi ka ni Erning sa aswang na hindi na magawang makapagsalita dahil sa labis na pinsala sa muka. May awa mang nararamdaman si Erning ay hindi niya ito pinangingibabaw dahil kailangan niyang burahin ang mga aswang
na kumikitil sa buhay ng mga inosenteng tao. Tulad na lang ng paslangin ng mga ito ang kanyang ama at ina na noon ay nagmamakaawa rin sa mga aswang. Nasaksihan kasi ni Erning kung paano pinaslang at walang awang pinagpiestahan ng mga aswang ang katawan ng kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at nagawa siyang maitago ng ama sa masukal na damuhan at maswerte naman siyang hindi naamoy ng mga nilalang dahil sa katas ng bawang at kalamansi na ipinahid ng ama sa kanyang balat. Nilapitan ni Erning ang aswang at sa isang iglap ay binali na nito ang leeg ng nilalang. Bumagsak sa lupa ang asbo, nadilat ang mata at nakalawit ang dila. Ilang araw ang lumipas ay naging payapa ang baryo. Walang aswang ang umaatake. Pero para kay Erning ay isa lamang itong panlilinlang. Kabisado na ng binata ang ganong estilo ng mga aswang. Akala siguro ng mga aswang na iyon ay magagawa nila akong maloko. Alam kong nagpapalamig lamang sila, kaya hindi pa rin ako titigil sa pagmamatsyag tuwing gabi. Uwi ka ni Erning sa kanyang isip. Isang araw habang nagmemeryenda si Erning sa isang tindahan, ay siya namang pagdating ni Mang Isko. "Magandang araw ho, Mang Isko," pagbati ng binata sa matanda. Magandang araw naman sa iyo, Erning." Nakangiting tugon naman ni Mang Isko sa binata. Matapos makabili ng malamig na soft drinks at isang biskwit, ay naupo si Mang Isko sa tabi ni Erning. "Siya nga pala, iho. Maraming salamat sa ginagawa mong buwis buhay na pagpaslang sa mga aswang na sumasalakay dito sa baryo." "Wala ho yun, Mang Isko. Bilang isang napiling manunugis, ay ginagampanan ko lang ho ang tungkuling ibinigay sa akin." Wag mo naman sanang mamasamain ang itatanong ko sa iyo, Erning, ano? Saan ba nanggagaling ang lakas ng iyong katawan upang makaya mong magapi ang mga nilalang ng kadiliman? "Dahil ho yan sa malakas kong pananampalataya sa Panginoon, Mang Isko. Tuwing lumalabas ako ng bahay, pagsapit ng gabi, ay humihiling ako ng kanyang gabay." Napatingin ang matanda kay Erning at ngumiti ito. "Akala ko'y may tangan kang mutya, kaya labis na lang ang lakas ng iyong loob para harapin ang mga halimaw." Ngumiti lamang si Erning at nagpaalam na ito kay Mang Isko. Paalis na ang binata nang biglang magwikang muli si Mang Isko. "Huwag kang masyadong magpakakampante, Erning. Kailangan mong magdoble ingat. Hindi mo masasabi ang takbo ng panahon, iho." Napahinto sa paghakbang ang binata at lumingon ito kay Mang Isko, sabay tinapunan ng ngiti ang matanda bilang pagtugon at naglakad ng palayo. Isang gabi habang nag-iikot sa tahimik na baryo si Erning, ay namataan nito ang isang liwanag na nagmumula sa isang sulo sa bandang kakahuyan. Dahil sa malayo ang kanyang kinaroroonan sa taong may tangan ng sulo, ay hirap siyang makilala iyon. Naglakad si Erning patungo sa kakahuyan nang biglang maglaho ang liwanag. Ganun pa man ay nagbakasakali pa rin ang binata. Pinuntahan niya ang lugar kung saan niya nakita ang liwanag.
nang bigla niyang makasalubong si Mang Isko. "Kayo ho pala yan, Mang Isko. Magandang gabi ho." "Gabing-gabi na ho, ba't nasa labas pa kayo? Alam niyo namang napakadelikado dito sa baryo tuwing gabi. At ano ang ginagawa niyo sa kakahuyan?" Tila nataranta ang matanda. Halos hindi nito malaman ang isasagot sa kaharap na binata. Mangyari kasi Erning nakawala ang panabong kong manok at hinahanap ko iyon. "Kakaiba naman ang manok niyong yan, Mang Isko, at nakakakita yata sa dilim. Ang alam ko kasi sa mga manok ay malabo ang kanilang mga mata tuwing gabi at talagang napili pang sa kakahuyan magtungo." Ano ang ibig mong sabihin, Erning? Nagluloko lamang ako? "Hindi naman ho sa ganun, Mang Isko. Mabuti pa ho ay umuwi na kayo at baka mapahamak lang kayo dito sa labas. Hayaan niyo't oras na makita ko ang inyong manok ay dadalhin ko na lang sa inyong bahay. Kilala ko naman ang bulik niyo." Bahagyang nakasimangot na umuwi si Tandang Isko. Naiwan naman si Erning sa bungad ng kakahuyang may pagtataka sa inaasta ng matanda. Hindi inaalis ng binata ang tingin niya kay Mang Isko habang patuloy itong papalayo sa kanya. Nagkaroon kasi siya ng kakaibang kutob sa mga sandaling iyon. Maingat niyang sinundan ang matanda hanggang sa makarating iyon ng bahay. Mabilis ang ginawang pag-akyat ni Erning sa puno at sa makapal na mga sanga at dahon ay nagkubli ang binata upang hindi siya makita ni Mang Isko na sa mga sandaling iyon ay nagpapalinga-linga sa paligid. Nang walang makitang tao sa paligid ang matanda, ay kinuha nito sa kulungan ang sinasabi niyang panabong na nakawala. At dali-dali na itong pumasok ng bahay. Pilit na inaaral ni Erning ang mga kakaibang ikinikilos ni Mang Isko. Sadyang nagtataka ang binata. Ibang-iba na kasi ang Mang Iskong nakilala niya dati. Nang biglang umagaw sa atensyon ni Erning ang isang itim at malaking baboy na naglalakad patungo sa tirahan ni Mang Isko. Alam niyang hindi iyon pangkaraniwang baboy lamang, pero hindi niya iyon agad inatake at naisipan niyang pagmasdan muna kung ano ang gagawin ng nilalang. Nang marating ng baboy ang bahay ng matanda, ay inikutan iyon ng baboy habang ikinikiskis nito ang katawan sa dingding. Sa pag-aakalang inaaswang nito si Mang Isko, ay tumalon ng pababa si Erning. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa lupa ay nagbigay pansin sa nilalang upang mapalingon sa kinaroroonan ng binata. Nang makita nito si Erning, ay mabilis na iyong tumakbo patungong kakahuyan. Hinabol naman ni Erning ang tumatakas na baboy. Mabilis ang kanilang pagtakbo. Sumusuot sa masusukal na damuhan ang nilalang na sinusundan naman ni Erning. Hindi nagtagal ay inabutan ng binata ang baboy at sa isang malakas na pagdamba ay nagawang mahuli ni Erning ang nilalang. Ngunit malakas ang baboy na yun. Nagpumiglas iyon at nakawala ito sa pagkakahawak ng binata. Muling naghabulan ang dalawa sa masukal na kakahuyan. Pilit na tumatakas ang nilalang na sa pagkakataong iyon ay binabalot na ng labis na takot. Kilala niya ang binatang manunugis. Alam niya na oras na mahuli siya ni Erning ay katapusan na ng kanyang buhay. Hindi na kasi lingid sa kanila ang walang awang pagpaslang ni Erning
sa mga tulad niyang alagad ng kadiliman. Pinapagod mo lang ang iyong sarili. Kahit anong gawin mo, ay hindi na kita hahayaang makatakas o makawala pa ngayong gabi. Ito na ang huling gabi mo, Salot. Wika ni Erning habang hinahabol ang aswang. Patuloy ang kanilang paghahabulan hanggang sa sapitin na nila ang lugar ng kagubatan kung saan ay wala nang matatakbuhan ang nilalang dahil sa malaking tipak ng bato na nakaharang. Sa paghinto ng aswang ay siya rin paghinto ni Erning. Paano ba yan, Salot? Wala ka ng ibang matatakbuhan ngayon. Handa ka na bang harapin ang iyong kamatayan? Sa pagkakataong ito ay wala nang tutulong sa iyo. Dahil sa pagkakaalam ko ay ikaw na lamang ang huling aswang dito sa baryo. Diyan ka nagkakamali, Erning. Mapatay mo man ako ngayon, ay hindi pa rin hihinto ang patayan sa baryong ito. Nagpapatawa ka ba? 3 lang kayong magkakaibigang aswang ang naninirahan at pumapatay dito sa baryo. Diyan ka nagkakamali, Erning. Mapatay mo man ako, ay may natitira pa rin sa amin na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para tapusin ang buhay mo. Huwag mo na akong pinagluloko pa. Ihanda mo na lang ang iyong sarili sa paparating mong kamatayan. Sa pagsugod ni Erning ay mabilis namang nagpalit ng anyo ang itim na baboy. Bumalik ito sa anyong tao, ngunit nagtataglay pa rin ito ng matutulis na kuko at mabalahibong katawan. Sinalubong nito ang pag-atake ni Erning at nakipagpalitan ito ng malalakas na pagsuntok at pagsipa sa binatang manunugis. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang labanan. Sa tagal na kasi ni Erning bilang isang manunugis, ay bihasa na ito sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng aswang. Kabisado na ng binata kung saan ang kahinaan ng bawat nilalang. Idagdag pa ang kakaibang uri ng mutya na tangan ni Erning at ang kasanayan niya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Erning at nagawa niyang masalisihan ang mabilis na mata ng katunggaling nilalang. Mula sa likod ng aswang ay biglang sumulpot si Erning at isang malakas na suntok sa likod ng nilalang ang kanyang pinakawalan. Lumagutok ang gulugod ng nilalang at bigla itong nawalan ng balanseng bumagsak sa lupa. Kahit anong pilit gustuhin nitong tumayo, ay hindi nito magawa dahil sa nabaling gulugod. Sinubukan ng nilalang ang magmakaawa upang bigyan pa siya ng manunugis ng isang pagkakataong magbagong buhay. Ngunit bingi si Erning sa pakiusap ng aswang. Hindi ko maibibigay ang iyong pakiusap dahil hindi niyo rin binigyan ng pagkakataong mabuhay ang aking mga magulang nang sila ay paslangin niyo. Alam kong hindi ikaw ang pumatay sa aking mga magulang, pero tulad ka rin nilang aswang na pumapatay ng tao upang mabuhay at hindi na yan maaalis sa inyo dahil yan na talaga ang inyong pagkatao. Bumuhat ng malaking tipak na bato si Erning at itinaas niya iyon. Napapikit na lang ang nilalang habang sa gilid ng kanyang mga mata ay bumagsak ang kanyang luha at kasunod noon ay ang walang hanggang kadiliman at katahimikan. Pagsapit ng kinabukasan ay masayang bumangon ng higaan si Erning. Mababanaag sa kanyang mukha ang kasiyahan. Sa wakas ay magiging tahimik na rin ang baryong ito.
Tapos na ang paghahasik ng lagim ng mga aswang. Malaya na sila sa kamay ng mga kampon ng kadiliman at normal nang makakakilos ang mga tao. Nagbabalak na si Erning na lisanin ang lugar upang muling maglakbay sa ibang bayan kung saan may mga bali-balitang pananalakay ng aswang. Ngunit ang balaking ito ni Erning ay mapapako nang malaman niyang isa na namang nilalang ng kadiliman ang muling sumalakay at nagawa nitong mabiktima ang isang batang babae. Hindi maaaring mangyari ito, Kapitan. Napuksa ko na ang mga aswang dito sa baryo. Ang mga aswang ay hindi nauubos, Erning. Maaaring napuksa mo ang mga aswang na naninirahan sa baryong ito. Ngunit ang mga aswang sa ibang lugar ay patuloy na kumakalat at naghahanap din ng kanilang matitirahan. Mga aswang na tinutugis sa ibang bayan o baryo na siyang maaaring napadpad naman dito. Kung sa bagay, Kapitan, ay tama kayo. Maaaring isang dayong aswang ang sumalakay at pumatay sa anak ni Kaberong. Hayaan niyo at ako na ang bahalang tumugis sa bagong aswang na yun. Hindi natuloy ang balak ni Erning na pag-alis sa baryo at bumalik muli ito sa gabi-gabing pagroronda. Ngunit sa ilang gabi niyang pagmamanman ay wala siyang namataang aswang na sumasalakay. Ngunit ang mga natatagpuang patay sa baryo ay patuloy lang kada ikalawang araw. Naging palaisipan para kay Erning ang mga pangyayari. Isang araw sa tindahang madalas niyang tambayan, ay inabutan niyang nag-uusap si Mang Isko at Randy. Habang bumibili si Erning ng kanyang merienda, ay tinanong siya ni Aling Itang. Nabalitaan mo na ba ang muling pananalakay ng aswang dito sa ating baryo, ha Erning? Pagtatanong ni Aling Itang, ang tinderang may-ari ng tindahan. Hindi pa nasasagot ng binata ang katanungan ni Aling Itang nang biglang sumingit si Mang Isko at Randy. Oo nga, Erning. Sunod-sunod na ang nangyayaring pambibiktima ng aswang. Hindi mo pa rin nahuhuli ang nilalang? Abay, mukhang nangangalawang ka na ata bilang manunugis. Mapang-inis na turan ni Mang Isko. Oo nga naman, Erning. Ikaw pa naman ang inaasahan naming tagapagligtas dito sa baryo. Pero mukhang hindi mo na yata kaya. Ilang tao na ang namamatay. Kung tumutulong ba kayong sugpuin ang aswang, edi mas madali sana siyang mahuli. Hindi yung nakatago lang kayo sa inyong mga bahay tuwing sumasapit ang gabi at umaasa na lang sa akin. Kung makapagsalita kayo, akala nyo ganun lang kadali ang manghuli ng aswang. Tama si Erning. Ang dami niyong kalalakihan dito sa baryo. Pero ipinapaubaya niyo lang sa kanya ang pagtugis sa mga aswang. Tapos, kung makapagsalita nga naman kayo, ay akala niyo may nagagawa kayo. Imbis na pasalamatan niyo itong tao, ganyan pa ang pagsasalita niyo. Hoy, Itang. Huwag kang sumausaw sa usapang lalaki. Asikasuhin mo na lang ang pagtitinda. Saka nagbibiro lang naman kami. Masyado nyo namang sineryoso. Ang sabihin mo, Isko, masakit sa tenga na marinig ang pagiging inutil niyong mga kalalakihan dito sa baryo. Kung nabubuhay lang ang aking asawa, ay malamang sasama yun kay Erning sa pagtugis sa mga aswang. Hindi tulad yung mga duwag na matatapang lang pag nakakainom ng alak. Aling Itang, huwag nyo na lang hong pansinin ang mga taong makikitid ang isip.
Hindi pwedeng hindi pansinin ang mga sinasabi nila, Erning. Malaki ang utang na loob naming mga tao dito sa baryo dahil sa ginagawa mong pagliligtas sa amin. Kaya hindi dapat sila nagsasalita ng ganyan sa iyo. Kahit magbibiro pa iyan, hindi nila dapat yan sinasabi. Walang tigil ang salita ni Aling Itang. Kung kaya't, hindi na umimik ang dalawa at umalis na lamang. Ngunit bago umalis ang mga ito, ay nag-iwan ng masamang tingin kay Aling Itang. Lintik na Itang yan. May araw din sa akin ang matandang daldal na yan. Biro lang naman sa akin ang sinabi kong yun. Makikita ni Itang, oras na madatnan ko sa tindahan yan, na nakikipagdaldalan ay susupalpalin ko yan. Nakangiti lang si Randy kay Tandang Isko habang panay ang daldal ng matanda patungkol sa kinaiinisang si Aling Itang. Isang araw, tanghaling tapat noon, ay nagpasyang umidlip si Aling Itang. Matumal kasi ang bumibili sa kanyang tindahan tuwing tanghali. Sa mga oras na iyon ay sinasamantala ng matanda ang pagkakataon upang mapagbigyan ang kanyang inaantok na mga mata. Iniunat nito ang likod sa papag na nasa loob ng tindahan. Makalipas ang ilang minuto, ay dahang-dahang bumubukas ang pintuan ng tindahan at mula sa pinto ay sumilip ang isang itim na aso. Naglalaway iyon habang nakatitig ang mapupula nitong mga mata sa tulog na matanda. Dahan-dahan na nitong nilapitan si Aling Itang at sa isang mabilis na kilos ay agad nitong sinunggaban ang leeg ng tulog na matanda. Hindi na nagawang makasigaw ni Aling Itang upang humingi ng saklolo. Bandang alauna ay isang lalaki ang bibili ng sigarilyo sa tindahan ni Aling Itang. Paglapit nito sa tindahan, ay laking gulat nito sa nasaksihang kalagayan ng kaawa-awang matanda. Mga kapitbahay, tulong! Si Aling Itang patay na! Sigaw ng lalaki. Nagpuntahan ang mga kapitbahay at nasaksihan din nila ang kalunos-lunos na sinapit ng matandang kanayon. Naging maingay ang paligid ng tindahan ni Aling Itang dahil sa usap-usapan ng mga tao. Hindi maitatago sa kanilang muka ang labis na awa sa sinapit ni Aling Itang. Wala namang imik si Erning habang nakatanaw sa matandang wala ng buhay. Ang pagkamatay ni Aling Itang ay nagbigay kay Erning ng isang malinaw na kasagutan kung bakit wala siyang mahuling aswang sa gabi-gabi niyang pagroronda sa baryo. Dahil ang nilalang na kanyang tinutugis ay sa araw na sumasalakay at nambibiktima. At sa pagkakataong iyon, ay isa lamang ang kanyang pinaghihinalaan. Walang iba kundi si Mang Isko. Humanda ka sa akin ngayon, Mang Isko, at bantay sarado ko ngayon ang bawat kilos mo. Uwi ka ni Erning sa kanyang isip. Simula pa lamang ng burol ni Aling Itang ay nakabantay na si Erning. Iniingatan kasi ng binata ang posibilidad na pagbisita ng isang balbal. At mula nang maiburol si Aling Itang hanggang sa mailibing ang matanda, ay hindi na mataan ni Erning ang presensya ni Mang Isko. Hindi rin makikitang pakalat-kalat sa baryo ang matanda. Nilumabas ng bahay ay hindi ginagawa ni Mang Isko. Bagay na nagpapalakas sa hinala ni Erning na maaaring si Mang Isko
ay isang aswang at siya ang pumatay kay Aling Itang. Sinubukan ni Erning na lapitan ang bahay ni Mang Isko at naghanap siya ng maaaring masilipan. Isang maliit na siwang naman ang nakita niya sa dingding at eksakto iyon sa tapat mismo ng kwarto ni Mang Isko. Maingat ang ginawang pagsilip ni Erning at nakita niyang naroroon sa loob ng bahay si Mang Isko habang nakahiga ito sa kanyang papag at tila tulog pa. Paalis na ang binata sa bakuran ni Mang Isko nang makarinig siya ng malakas na palahaw ng sigaw ng isang babaeng hindi kalayuan ang bahay mula sa kanyang kinaroroonan. Mabilis ang ginawang pagtakbo ni Erning patungo sa bahay ng babae at pagdating niya sa lugar ay nadatnan niyang nagkakagulo ang mga tao. Bakit? Anong nangyari dito? Ang anak ni Sonia, Erning, na biktima ng isang aswang. Agad na umakyat si Erning sa bahay nila Sonia at doon ay nakita niya ang halos maluray na dibdib ng 7 taong gulang na bata. Halos madurog ang puso ni Erning habang pinagmamasdan ang kaawa-awang bata at ang pagtangis ng ina nito. Pasensya ka na, Sonia, at hindi ko na ipagtanggol ang iyong anak. Bilang isang manunugis ng aswang, ay isang malaking kapabayaan ito para sa akin. Wala kang kasalanan, Erning, at hindi kita sinisisi sa pangyayaring ito. Alam naman naming ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya upang mapangalagaan kami dito sa baryo. Ang tanging hiling ko lang sa iyo, Erning, ay bigyan mo ng katarungan ang pagkamatay ng aking anak. Ipinapangako ko sa iyo, Sonia, pagbabayarin ko ang aswang na gumawa nito sa iyong anak. Sa pag-alis ni Erning sa bahay na iyon, ay baon nito ang malaking palaisipan. Kung hindi si Mang Isko ang aswang, ay sino? Wala naman na akong ibang maaaring paghinalaang taga rito. Sa bawat araw na lumilipas, ay sinimulan ni Erning na manmanan at pag-aralan ang kilos ng mga kanayon. Ginawa ni Erning na umaga ang gabi at gabi ang umaga. Malaman lamang niya kung sino ang aswang. Isang araw ay binisita ni Erning si Mang Isko. Magandang araw ho, Mang Isko. Kumusta ho kayo? Pansin ko ho ang hindi nyo gaanong paglabas ng bahay. May problema ho ba? Nagkasakit kasi ako, Erning. At hindi ko rin maintindihan ang aking sarili dahil sa nararamdaman kong panghihina. Para akong nauupos na kandila sa bawat araw na dumadaan. Ganun ho ba? Baka naman ho hindi na kayo nakakakain ng maayos, kaya kayo nang hihina. Lagi naman akong kumakain, iho. Dinadalahan ako ni Randy ng pagkain tuwing gabing dinadalaw niya ako. Yung manok yung bulik, Mang Isko, di ba't sabi niyo ay nawala? Hanggang ngayon ba, hinahanap mo pa rin si Bulik? Nasa loob na ng bahay si Bulik, Erning. Pasensya na, dahil sa labo ata ng aking mga mata, ay hindi ko napansing nakasiksik lang pala sa loob ng kanyang kulungan. Kaya ipinasok ko siya sa loob ng bahay para lagi kong nakikita. Ganun ho ba? Paano ho pala, Mang Isko? Ako'y aalis na.
Basta't pag may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin at tutulungan ko kayo. Dadalaw-dalaw din ho ako sa inyo. Salamat, Erneng. Inalis na ni Erning sa isip ang paghihinala kay Mang Isko. Base kasi sa kanilang pag-uusap, ay mukhang inosente naman ang matanda. Ngunit sino nga ba ang aswang na kailangan niyang sugpuin ngayon? Blanco ang binata kung sino nga ba ang aswang na ito. Sa pangyayaring iyon sa anak ni Sonia, ay huminto sa pananalakay ng araw ang aswang. Alam kasi niyang delikado na siya sa araw dahil nakikita niya si Erning na nag-iikot-ikot sa baryo mula umaga hanggang hapon. Kaya bumalik na lamang siya sa panggabing pambibiktima. Hanggat nababantayan ko ang galaw mo, Erning, ay mahihirapan kang mahuli ako at malaya akong makakapambiktima upang mabuhay ng maayos. Isang takip silim ay makikita ang isang babae at ang anak nitong 3 taong gulang na patungo sa kakahuyan. Huwag kang hihiwalay sa nanay, ha, Nitoy. Kukuha lang tayo ng gabi para may pang-ulam tayo at pagkatapos nun ay uuwi na rin tayo agad. Naiintindihan mo ba, anak? Tumango naman ang bata habang mahigpit itong nakahawak sa palda ng ina. Bakas ang takot sa pinagpapawisang muka ng ginang habang patuloy silang pumapasok sa kakahuyan. Nang walang ano-ano'y nakarinig sila ng mabibilis na kaluskus mula sa masukal na damuhan. Mabilis ang pagkabog ng dibdib ng ginang at agad niyang kinarga ang anak. Hindi nagtagal ay lumabas mula sa kasukalan ang isang itim na aso. Malaki ito at may mahahabang mga pangil. Tumutulo ang laway nito habang nakangising titig na titig sa mag-ina. Pag sinuswerte ka nga naman at pagkain na ang lumalapit sa akin ngayon. Huwag, maawa ka. Huwag mo kaming sasaktan ng anak ko. Awa? Hoy babae, sa tingin mo ba ay may awa pa sa puso ng isang aswang na nananabik matikman ang sariwa niyong lamang loob? Pang ilang araw ko na ring pagkain ang inyong atay at puso. Mabilis nang tumakbo ang babae at sumandal ito sa isang puno. Isang dipa na lang ang layo ng aswang sa mag-ina nang lundagin na sila nito. Kasabay ng paglundag ng aswang ay siya namang pagtalon pababa ni Erning na nakaamba ng suntok ang nakakuyom nitong kamao. Bago pa lumapat ang mahahabang pangil ng itim na aso sa mag-ina, ay tumama na ang malakas na suntok ni Erning tuko sa panga ng aswang. Tumalsik at nagpagulong-gulong sa makapal na tuyong dahon sa kakahuyan ang nilalang. Sa pagtayo ng aswang ay agad nitong binago ang kanyang kaanyuhan. Ang katawan nito ay naging katawan ng isang tao na may mahahaba at maiitim na balahibo. Ang kanyang mga kamay ay nagtataglay ng mahahabang kuko na kayang tumagos sa katawan ng isang tao sa oras na bumaon ang mga kukong iyon. Ang kanyang ulo naman ay sa ulo ng isang aso at nagtataglay iyon ng matutulis at mahahabang pangil
na kayang wakwakin sa isang sakmal lamang ang liig ng kanyang biktima. Sa ganong kaanyuhan ng nilalang ay hindi makikitaan ng takot si Erning. Mabilis na nilapitan ni Erning ang aswang. Nagpalitan ang dalawa ng umaatikabong suntukan na sinasabayan din nila ng pagsipa. Itinodo na ng aswang ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi pa rin niya kayang tapatan ang taglay na lakas ni Erning Tuko. Pinakawalan ng aswang ang isang malakas na pagkalmot gamit ang kaliwa nitong kamay na siyang iniwasan ni Erning. Kasunod nun ay pinakawalan nito ang kanang kamay at puntiryang patamaan ang leeg ni Erning. Ngunit mabilis ang ginawang pagliyad ng binata upang maiwasan ang pag-ataking iyon ng aswang. Sabay ang pagpihit ni Erning patungo sa likod ng nilalang. Pagpwesto ni Erning sa likod ng aswang ay agad niya iyong sinakal at pinaulanan ng suntok ang nilalang. Hindi na nakagulapay ang nilalang nang hintuan ni Erning ng pagsuntok. Unti-unti nang nagbalik sa pagiging tao ang halos naghihingalong nilalang ng dilim. Buong akala mo siguro ay malilinlang mo ako habang buhay, ano Randy? Diyan ka nagkakamali. Dahil nang makausap ko si Mang Isko at malaman kong hindi siya ang aswang, ay ibinaling ko ang pagmamanman sa lahat ng taong nakatira dito sa baryo. At tanging ikaw lamang ang nakikitaan ko ng kakaibang pagkilos. At ang mag-inang bibiktimahin mo sana ngayon ay isang pain lamang upang mas mapadali ang paghuli ko sa iyo at tapusin na ang kasamaan mo. Ngayon ay magdasal ka na at hilingin sa Panginoon mong demonyo na salubungin ang kaluluwa mo sa impyerno. Hinawakan ni Erning ang ulo ng aswang at iginawad na ng binata ang kamatayan ni Randy sa pamamagitan ng pagbali sa leeg ng nilalang. Wakas. Tama ang kasabihang walang lihim ang hindi nabubunyag at kahit kailan hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga kakilabot. Huwag pong kalimutang mag-iwan ng like and subscribe para po happy ang lahat. At mag-ingat po tayo dahil sa bagyong Pipito. Naway safe po tayong lahat, mga kakilabot. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating subscriber. At shoutout din po kina Tita Sarreno, Everson Narte from Lavesares, Northern Samar, Val Dayot from Dalinog, Iloilo, Raimundo Renzo, Elsa Gonzalez from China, Edelberto Balanlay and Balanlay family from Barangay Talolora, Palapag, Northern Samar, Milagrosa Luke from Hong Kong, Neri Coyones from Bahrain, Carmelita Pruna from Dubai, Emmanuel Escobel from Laguna, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Biole Liharso, Bilindanir, Manili Barrason, Mary Ann Tamayo, Asili Gumban, Joel De Guzman, Sherwin Mamawi from Talavera, Nueva Ecija, Emil Bautista, Ellen Quijano, Miriam Leibelt, Honeybeng Vlog, Corazon Clemente,
Nida Kiambao, Erica Tejano, and Erwin Nierva na Buhay Vlog. Muli po ito ang inyong kakilabot na taus-pusong nagpapasalamat sa inyong suporta. God bless po.